Sa mismong higaan kung saan ko iniluwal ang aming anak, ipinalit niya ang papeles ng diborsyo kapalit ng luho ng kanyang kabit. Habang nag-aagaw buhay ako, buong giting nilang pinagtawanan ang aking pagkasira. Nilimas niya ang lahat ng aking inipon, iniwan akong nag-iisa at baon sa utang. Ngunit hindi niya alam na ang luhang idinulot niya ay magiging asero kong sandata. Sapat ba ang pagpapatawad para sa demonyong sumira ng buhay? Pirmahan mo na yan, Keisha. Huwag ka nang mag-inarte at magdrama dahil pareho nating alam na matagal na tayong tapos. Tingnan mo nga ang sarili mo, mukha ka ng basahan. Bumagsak ng may bigat ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng manipis at kupas na kumot ng ospital. Dahan-dahang iminulat ni Keisha ang kanyang mga mata na namamaga pa sa magdamag na pag-iri. Ramdam pa niya ang matinding hapdi ng sariwang tahi sa kanyang sinapupunan, ngunit tila nawalan ng saysay ang sakit ng panganganak nang dumapo ang kanyang paningin sa lalaking nagbitiw ng mga salitang iyon. Sa paanan ng kanyang kama ay nakatayo si Jamal. Suot nito ang paboritong mamahaling polo na mismong si Keisha ang nagplansa bago siya isinugod sa emergency room kagabi. Wala ni katiting na awa sa mga mata ng kanyang asawa. Tanging pandidiri at pagkayamot ang nakaguhit sa mukha nito. Nanginig ang mga namumutla at pinagpawis ang daliri ni Keisha. Mahigpit niyang hawak sa ilalim ng kumot ang isang maliit na bonnet, isang sombrerong gawa sa sinulid na asul na pinagpuyatan niyang buuin gabi-gabi para sa sanggol na kakaluwal pa lamang niya. Inasahan niyang sasalubungin siya ni Jamal ng yakap at halik. Natitingnan nito ang kanilang anak na nasa incubator, ngunit papeles ng paghihiwalay ang isinalubong nito sa kanyang nag-aagaw buhay na katawan. Bago pa man makabuo ng salita si Keisha, mula sa kanyang nanunuyong lalamunan, isang matapang at pamilyar na amoy ng mamahaling pabango ang pumasok sa silid. Nilamon nito ang amoy ng alkohol at gamot sa paligid. Humakbang palapit sa kama si Stella, ang babaeng matagal na niyang naririnig sa mga usap-usapan, ngunit pilit niyang pinagbubulagan. Suot ni Stella ang isang masikip na pulang bestida, walang bahid ng anumang dumi at ang buhok ay plansado at makintab. Tumayo ito sa tabi ni Jamal at mahigpit na pumulupot sa braso ng kanyang asawa. Oh my God, Jamal, ang baho naman dito. Make it fast, babe. May reservation pa tayo sa restaurant. Nang aasar na umikot ang mga mata ni Stella habang tinitingnan ang nanlalagkit at magulong buhok ni Keisha. Akmang kukunin ni Stella ang kanyang cellphone mula sa kanyang bagong biling sikat na leather bag nang may isang nakatuping kapirasong papel na nahulog mula rito. Lumapag ito sa paanan ni Keisha, isang resibo mula sa automated teller machine. Dahil sa panginginig ng kanyang mga kamay, dahan-dahang pinulot ito ni Keisha. Kumunot ang kanyang noo at nang mabasa niya ang mga numero, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang resibo ay naglalaman ng eksaktong halaga ng perang inipon niya sa loob ng 9 na buwan. Ang perang kinita niya mula sa pagtitinda ng ulam kahit malaki na ang kanyang tiyan. Ang perang pambayad sana sa ospital para sa kanyang panganganak. Nilingon niya ang kumikinang na bag na hawak ni Stella. Nabili ang luho ng kabit gamit ang dugo at pawis ng isang inang naghahanda para sa kinabukasan ng kanyang anak. Bakit Jamal pilit ibinubukan ni Keisha ang kanyang bibig, ngunit halos hanging paos lamang ang lumalabas? Bakit mo kinuha ang pambayad natin sa ospital para sa anak natin iyon? Huwag mo akong masumbat-sumbatan, Keisha. Malamig na sagot ni Jamal habang pinapagpagan ang kanyang balikat. Ako ang nagtatrabaho noon, kaya may karapatan ako sa perang yan. At saka hindi ko nakasalanan kung naging pabaya ka sa sarili mo. Tingnan mo nga iyang katawan mo, losyang na losyang. Hindi na ikaw ang babaeng pinakasalan ko. Let's go, Stella. Nasusuka na ako sa amoy ng kwartong ito. Tumalikod ang dalawa at naglakad palabas. Tanging ang maindayog na paghakbang ni Stella at ang malamig na paglisan ni Jamal ang naiwan sa paningin ni Keisha. Walang pagsigaw na naganap, walang paghagulgol.
Ang pinakamasidhing kirot ay hindi nagagawa ng ingay. Ito ay ang tahimik na pagguho ng pagkatao. Naramdaman ni Keisha ang paninikip ng kanyang dibdib na tila dinadaganan ng malaking bato. Namamanhid ang kanyang mga binti hanggang sa dulo ng kanyang mga paa. Napakapit siya ng mahigpit sa manipis na bonnet na kanyang gawa. Bumagsak ang isang mainit na patak ng luha mula sa kanyang mga mata, saktong tumama at nagpalabo sa pangalang Kevin na maingat niyang ibinurda gamit ang pulang sinulid sa gilid ng sombrero. Napakabigat ng hangin sa loob ng kwarto, sinasakal siya ng katotohanang naiwan siyang walang-wala sugatan at mag-isa. Saan na nagpunta ang kanyang nanay Rosa umalis, ang kanyang ina, kaninang madaling araw upang mangutang ng pambayad sa kanyang panganganak at hanggang ngayon ay hindi pa bumabalik. Nabalik lamang ang diwa ni Keisha nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok ang isang nurse na may dalang mahabang listahan. Walang kangiti-ngiti sa mukha nito nang iabot sa kanya ang isang papel na naglalaman ng mga babayaran. Mrs. Pasensya na po, ngunit kailangan na po nating bayaran ang down payment para sa incubator ng bata. Masyado pong mahina ang baga ng anak niyo. Kung hindi po kayo makakapag-abot ng pera, bago maghating gabi, mapipilitan po kaming ilabas ang sanggol sa makina dahil marami pa pong ibang pasyente ang naghihintay na makapagbayad. Tila yelong tumusok sa utak ni Keisha ang mga salitang binitawan ng nurse. Hawak niya ang papel ng diborsyo sa kaliwang kamay at ang napakalaking bill ng ospital sa kanang kamay. Wala siyang pera, wala siyang asawang maaasahan. Paano niya bubuhayin ang isang anghel kung sa unang araw pa lamang nito sa mundo ay ipinagkakait na ang karapatang huminga? Bumukas ang pinto ng kwarto kasabay ng pagpasok ng malamig na hangin mula sa pasilyo. Isang matandang babae ang humahangos, baka sa mukha ang matinding pagod at pangangatal ng mga tuhod, si Nanay Rosa. Ang kanyang manipis na damit ay basa ng pawis at malamig na hamog mula sa labas. Lumapit siya agad sa higaan ni Keisha na nananatiling tulala at yakap-yakap ang maliit na sombrero ng kanyang sanggol. Inilapag ng matanda sa gilid ng kama ang isang panyo. Nang buksan niya ito, gamit ang kanyang mga nanginginig na daliri, tumambad ang mga gusot na pera barya at ilang pirasong daan na tila kinatas mula sa matinding pagmamakaawa. Napatingin si Keisha sa mukha ng kanyang ina at mula doon ay dumapo ang kanyang paningin sa mga tainga nito. Wala na ang maliliit na gintong hikaw na tanging pamana pa ng kanyang namayapang ama. Ang hikaw na hinding-hindi hinubad ni Nanay Rosa kahit noong mga panahong wala silang makain. Anak, pasensya na kung matagal ako. Nagmakaawa ako sa mga kapitbahay natin, isinangla ko na rin yung hikaw ko. Maluhaluhang paliwanag ni Nanay Rosa habang pinupunasan ng noo ng kanyang anak. Sapat na ito para hindi nila ilabas sa incubator ang apo ko. Bayad na tayo para sa unang linggo, anak. Ligtas ang bata. Yumakap si Keisha sa kanyang ina. Gumuho ang lahat ng tinipon niyang tapang at bumuhos ang luha ng pangungulila, sakit at pasasalamat. Hinigpitan niya ang yakap sa matanda, ibinaon ang kanyang mukha sa balikat nitong amoy araw. Sa mga sandaling iyon, habang nararamdaman niya ang init ng pagmamahal ng isang ina, isinumpa niya sa kanyang sarili na hindi na siya muling iiyak para sa lalaking sumira sa kanila. Mabubuhay siya para kay Kevin. Lumipas ang ilang araw, binalot ni Keisha ang kanyang anak sa makapal na kumot at tahimik silang lumabas ng ospital. Sinalubong sila ng malakas na ulan kung saan ang bawat patak ng tubig na humahampas sa kalsada ay tila naghuhugas sa kanyang mapait na nakaraan at nagbibigay basbas sa panibago niyang buhay. Upang mabuhay at mabayaran ang mga naiwang utang ng kanyang asawa, nagtayo mag-ina ng isang maliit na karinderya sa gilid ng kalsada. Araw-araw nalalanghap ni Keisha ang amoy ng usok at mantika, isang malaking kaibahan sa amoy ng mamahaling pabango ng babaeng umagaw kay Jamal. Ang kanyang mga kamay, na dati ay makinis at inaalagaan, ay napuno ng kalyo at maliliit na sugat mula sa paghihiwa ng mga gulay
at paghuhugas ng bundok ng mga plato. Tuwing sumasapit ang madaling araw, lingid sa kaalaman ni Keisha, tahimik na minamasahe ni Nanay Rosa ang kanyang mga manas at sumasakit na binti sa isang madilim na sulok ng kanilang maliit na kusina upang hindi mag-alala ang kanyang anak. Ang tahimik na sakripisyong ito ng dalawang babae ang naging matibay na pundasyon upang palakihin ang isang malusog na sanggol. Isang umaga, habang abala si Keisha sa paghahalo ng mainit na nilagang baka sa tapat ng kanilang pwesto, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang dumaan sa kalsada. Madilim ang mga bintana nito kaya hindi niya maaninag kung sino ang nagmamasid mula sa loob. Hindi niya ito binigyan ng pansin dahil sa dami ng mga customer na naghihintay. Ngunit ang kapayapaan ng kanilang umaga ay biglang naglaho nang may 3 malalaking lalaki ang walang sabi-sabing naglakad palapit sa kanyang karinderya. Ang tingin ng mga ito ay puno ng puot at pananakot. Bago pa man makapagtanong si Keisha, ang isa sa mga lalaking may malalaking braso ay buong lakas na sinipa ang kahoy na lamesa kung saan nakapatong ang kaldero. Tumilapon ang lalagyan ng nilaga. Ang kumukulong sabaw at mga hiwa ng baka ay sumaboy sa sementadong sahig. Hindi nakaiwas si Keisha nang matalsikan ang kanyang kanang braso ng kumukulong likido. Napapikit siya sa matinding hapdi at napakagat sa kanyang labi, ngunit pinilit niyang manatiling nakatayo. Ginamit niya ang kanyang katawan upang harangan ang munting duyan ni Kevin na natutulog sa di kalayuan mula sa mga naglipadang kahoy. Nasaan ang asawa mong si Jamal? Galit na tanong ng lalaki habang pilit na inilalapit ang kanyang mukha kay Keisha na ngayon ay namimilipit sa hapdi ng lapnos sa braso. Umutang siya sa amin ng malaking halaga at ikaw ang ginawa niyang garantor bago siya tumakas kasama ang kabit niya. Magbayad ka kung ayaw mong sunugin namin ang pwestong ito kasama ang anak mo. Dahan-dahang ipinahid ni Keisha ang murang pamahid sa umbok ng balat sa kanyang kanang braso. Ang malapad na peklat na ito ay naging tahimik na saksi sa 12 taon ng kanyang pakikibaka mula nang masunog ito sa natapong kumukulong sabaw. Lumipas ang panahon na tila magnanakaw sa gabi, bitbit ang kanyang kabataan, ngunit iniwan naman ang isang binatilyong naging sentro ng kanyang mundo. Si Kevin ay 12 taong gulang na ngayon. Sa hindi kalayuan, pinagmasdan niya ang kanyang anak na pawisang nagpupunas ng mga mesang kahoy sa kanilang maliit na karinderya. Walang bakas ng pagrereklamo sa mukha ng bata kahit pabatid ni Keisha na ninanakaw ng kahirapan ang oras na dapat sana ay iginugugol nito sa paglalaro. Matapos na po akong maglinis, pwede po ba akong sumaglit sa basketball court? Doon sa kanto magalang na pagpapaalam ni Kevin habang inililigpit ang basang-basahan. Bumaba ang tingin ni Keisha sa mga paa ng anak. Ang sapatos na suot nito ay malapit nang bumigay ang swelas ay nakanganga at ang mga gilid ay puno ng gasgas. Isang pamilyar na kirot ang pumiga sa kanyang dibdib. Lumapit siya, kinuha ang lumang sapatos at maingat na pinagdikit ang mga sirang bahagi gamit ang isang matapang na pandikit. Pinatuyo niya ito ng ilang sandali bago ibinalik sa anak kasabay ng isang mainit at mahigpit na yakap. Tumakbo si Kevin papalayo, bitbit ang pangarap sa kanyang mga mumunting hakbang. Ngunit ang sementadong palaruan ng barangay ay hindi laging nagbibigay ng saya. Sa gitna ng mainit na laro, isang hindi pagkakaintindihan ang naganap. Isang mas malaking bata ang sinadyang itulak si Kevin dahilan upang bumigay ang kapapikit lamang na swelas ng kanyang sapatos. Kasunod nito ay ang mga salitang mas matalim pa sa anumang patalim na bumaon sa murang isipan ni Kevin. Tinawag siyang anak sa labas, isang batang walang kinagis ng ama dahil walang kwenta ang kanyang ina. Hindi na nakatiis si Kevin, lumaban siya upang ipagtanggol ang dangal ng babaeng nagpalaki sa kanya. Nagkaroon ng pagpilitan at kaguluhan hanggang sa umuwi siyang may mga galos sa siko at luha sa mga mata. Sino ba talaga ang tatay ko, ma? Bakit nila sinasabing iniwan niya tayo dahil wala tayong halaga?
Umiiyak na tanong ni Kevin habang nakayuko sa harapan ni Keisha. Huminto ang paghinga ng kanyang ina. Naramdaman ni Keisha ang panlalamig ng kanyang buong katawan, tila ibinalik siya sa malamig na silid ng ospital 12 taon na ang nakalilipas. Ngunit hindi siya maaaring maging mahina. Lumuhod siya upang magpantay ang kanilang mga paningin. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ng anak at dahan-dahang pinunasan ang mga luha nito gamit ang kanyang magaspang na hinlalaki. Hindi totoo yan, anak. Ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa mga taong umalis, kundi sa mga taong piniling manatili at magmamahal sa iyo nang walang kapalit. Mapayapa at punong-puno ng pag-ibig na paliwanag ni Keisha, pinipigilan ang sariling mga luha na pumatak. Walang puwang ang galit sa puso natin, Kevin. Ipakita mo sa kanila na mas mabuti kang tao kaysa sa mga salitang ibinabato nila. Kinagabihan bago matulog naramdaman ni Keisha ang isang malamig na bagay na inilagay sa kanyang palad. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita ang isang bagong tupe ng pamahid para sa peklat. Ginamit ni Kevin ang kakaunting barya na kanyang naipon mula sa pagtulong sa mga nagbubuhat sa palengke upang ibili ng gamot ang kanyang ina. Napangiti si Keisha, naramdaman niya ang tunay na tagumpay ng pagiging isang magulang. Ngunit lingid, sa kanyang kaalaman, may isang lihim na itinatago ang bata. Sa ilalim ng manipis na unan ni Kevin ay naroon ang isang lukot na pahina ng lumang dyaryo na pinulot niya sa basurahan kaninang hapon. Nakapaloob doon ang isang artikulo tungkol sa isang matagumpay na negosyante sa Maynila na nagngangalang Hamal, isang lalaking may mukhang eksaktong kopya ng sarili niyang refleksyon sa salamin. Kinabukasan, sa ilalim ng matinding sikat ng araw, bumalik si Kevin sa palaruan, dala ang isang nag-aalab na determinasyong patunayan ang kanyang sarili. Tumakbo siya tumalon at nakipag-agawan ng bola na tila walang kapaguran. Ngunit ang kanyang payat na katawan na madalas magparaya ng ulam upang makakain ng sapat ang kanyang ina at lola ay hindi na kinaya ang pagod. Biglang nanlabo ang kanyang paningin. Nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod hanggang sa tuluyang bumagsak ang kanyang katawan sa mainit na semento po. Walang inaksayang sandali si Keisha nang marinig ang balita. Tumakbo siya nang walang sapin sa paa palabas ng karinderya. Binuhat niya ang walang malay na anak, hindi inalintana ang bigat at ang matinding sikat ng araw na sumusunog sa kanyang balat. Ang tanging nararamdaman ni Keisha habang patuloy na tumatakbo sa mahabang kalsada ay ang unti-unting paghina ng pintig sa dibdib ng kanyang nag-iisang anak. Ang init ng mga ilaw sa loob ng malaking koliseum ay tila naging sikat ng araw na nagbibigay ng bagong buhay sa bawat sulok ng palaruan. 10 taon na ang mabilis na dumaan at ang payat na batang dati ay nawalan ng malay sa sementadong korte ay isa na ngayong matikas na lalaki. Si Kevin, sa edad na 22, ay nakatayo sa gitna ng court habang suot ang uniforme ng kanyang unibersidad para sa huling laro ng kampeonato. Sa bawat paggalaw niya, sa bawat pagtulo ng kanyang pawis, naroon ang bakas ng lahat ng paghihirap na pinagdaanan nila ng kanyang ina. Sa hilera ng mga upuan na pinakamalapit sa aksyon, nakaupo si Keisha kasama si Nanay Rosa. Suot nila ang mga puting t-shirt na may nakasulat na pangalan ni Kevin, mga titik na maingat na itinahi, at iginuhit ni Keisha gamit ang kanyang sariling mga kamay. Sa tabi nila ay nakaupo ang isang dalagang may maamong mukha at mapungay na mga mata, si Liza. Dahan-dahang hinawakan ni Liza ang nanginginig na kamay ni Keisha at pinisil ito ng bahagya bilang pagpapakita ng suporta. Tita, huwag po kayong kabahan. Alam nating ibibigay ni Kevin ang lahat para sa inyo. Mainhin na bulong ni Liza habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa bawat hakbang ng kanyang kasintahan. Isang matamis na ngiti ang isinagot ni Keisha na darama ang dalisay na pag-ibig ng dalaga para sa kanyang anak. Walang halong pilit ang ugnayan ni na Kevin at Liza ay tila isang payapang dalampasigan na nagbibigay ng pahinga sa pagod na puso ng kanyang binata.
Sa huling 5 segundo ng laro, tila huminto ang mundo para kay Keisha. Hawak ni Kevin ang bola, ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay tila naririnig sa buong Coliseum. Sa isang mabilis na pagtalon at pagbitaw ng bola, ang lahat ay tumahimik habang pinapanood ang paglikha nito ng arko sa hangin. Nang tuluyang pumasok ang bola sa ring, ang katahimikan ay napalitan ng isang malakas na hiyawan na tila yumanig sa pundasyon ng gusali. Sila ang kampeon. Ngunit sa halip na sumama sa pagdiriwang ng kanyang mga kakampi, mabilis na tumakbo si Kevin patungo sa kinaroroonan ng kanyang ina. Lumuhod si Kevin sa harapan ni Keisha sa gitna ng maraming tao at media. Tinanggal niya ang gintong medalyang isinuot sa kanya at dahan-dahang inilagay ito sa leeg ng kanyang ina. Mapara sa inyo ito, kayo ang tunay na kampeon sa buhay ko. Ang mga salitang ito, bagamat mahina, ay tila isang malakas na agos na tumangay sa lahat ng natitirang sakit sa puso ni Keisha. Niyakap niya ang kanyang anak nang mahigpit ang kanyang mga luha ay pumatak sa balikat ng uniforme ni Kevin, mga luhang hindi na ng pait, kundi ng wagas na kagalakan. Pagdating ng gabi, sa loob ng kanilang maliit, ngunit malinis na karinderya, nagtipon-tipon sila para sa isang simpleng selebrasyon. Inihanda ni Keisha ang paboritong nilaga ni Kevin, ang pagkaing naging saksi sa kanilang mga pangarap. Sa gitna ng kanilang pagkukwentuhan, isang lalaking nakabarong ang pumasok at nag-abot ng isang sobre kay Kevin. Nang buksan ito ng binata, nanlaki ang kanyang mga mata at dahan-dahang lumabas ang isang matamis na ngiti. Ito ay ang opisyal na imbitasyon para sa kanya upang sumali sa PBA Draft, ang pinakamataas na liga ng basketball sa bansa. Ngunit ang ligaya ng gabing iyon ay nabahira ng isang hindi inaasahang pangyayari. Habang masayang kumakain ang lahat, biglang nagbago ang himig ng balita sa telebisyon na nakasabit sa dingding ng karinderya. Lumitaw sa screen ang mukha ng isang lalaking pamilyar na pamilyar kay Keisha, ang mukha ni Jamal. Ngunit hindi na ito ang makisig at mayabang na lalaking nang iwan sa kanya sa ospital. Ang Jamal na nasa balita ay may gulugulong buhok na mumugtong mga mata at nakayuko habang pinapalibutan ng mga reporter. Ang kumpanya ng kilalang negosyanteng si Jamal ay formal nang nagdeklara ng pagkalugi ngayong gabi. Bukod sa pagkawala ng lahat ng kanyang ari-arian, nahaharap din siya sa mabibigat na kaso ng tax evasion at pandaraya. Ang lahat ng kanyang mga account sa bangko ay tuluyan ng na-freeze ng pamahalaan. Ang tinig ng news anchor ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa pagitan ni Keisha at Kevin. Nanigas si Keisha sa kanyang kinauupuan, ang kutsarang hawak niya ay dahan-dahang nalaglag sa kanyang pinggan, lumikha ng isang matalas na tunog na pumutol sa kagalakan ng kanilang hapunan. Napatitig si Kevin sa kanyang ina. Nakita niya ang muling pagbabalik ng takot sa mga mata nito. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Keisha, isang hawak na nagsasabing hindi na sila ang talunang mag-ina noong una. Ngunit sa likod ng tagumpay ni Kevin, isang malaking katanungan ang nabuo sa katahimikan ng gabi. Ngayong wala nang matakbuhan ang lalaking sumira sa kanilang buhay, hanggang saan ang kayang gawin ng isang taong nawalan ng lahat upang muling makabangon, lalo na kung alam nito na ang anak na tinalikuran niya ay isa na ngayong sikat at mayamang bituin. Ang kontrata ni Kevin sa PBA ay higit pa sa isang piraso ng papel. Ito ay ang katuparan ng lahat ng pangarap at pagtitiis na kanilang pinagdaanan. Gaya ng kanyang ipinangako, ang unang ginawa ni Kevin ay ang bumili ng isang bahay para sa kanyang ina at lola. Isang bahay na hindi gawa sa yero, na pinagtatagpi-tagpi, kundi sa matitibay na pader na simbolo ng kanyang pagmamahal. Ang amoy ng bagong pintura at ang kintab ng bagong sahig ay tila nagbura sa lahat ng alaala ng usok at alikabok ng kanilang lumang karinderya. Sa isang sulok ng malawak na sala, maingat na isinabit ni Keisha ang isang salaming kwadrado. Sa loob nito ay ang unang pares ng sirang sapatos na ginamit ni Kevin sa sementadong korte, isang paalala
na ang lahat ng tagumpay ay nagsisimula sa isang gutay-gutay na pangarap. Samantala, sa isang masikip at maruming kwarto, sa kabilang panig ng lungsod, ang amoy ng panis na pagkain at murang alak ang bumabalot sa paligid. Si Jamal at Stella, na dati ay nabubuhay sa karangyaan, ay kapwa mukhang losyang at miserable. Nakaupo sila sa sahig sa harapan ng isang maliit na telebisyon na paulit-ulit na nagpapalabas ng balita tungkol sa pag-angat ni Kevin bilang pinakabagong bituin ng PBA. Nakita mo ba yon, Stella? Ang yabang na ano. Pero anak ko yan. Dugo ko ang nananalaytay dyan. Mapait na sabi ni Jamal habang tinutungga ang natitirang alak sa baso. Pera na dapat ay sa atin iyan. Huwag mo akong idamay sa kabobohan mo. Jamal, walang tigil ang bunganga ng nanay mo sa pagsabi na ako ang malas, kaya ka nawalan ng pera. Mataray na sagot ni Stella, ang kanyang magandang mukha ay napalitan na ng kunot at pait. Kung hindi mo lang sana nilustay lahat ng pera sa sugal, edi sana hindi tayo nagkakaganito. Habang nagbabangayan ang dalawa, pumasok si Sylvia, ang ina ni Jamal, bit-bit ang isang tumpok ng lumang dyaryo. Bakit ba kayo nag-aaway dyan? Sa halip na magsisihan, gamitin ninyo ang mga utak ninyo. Sigaw ng matanda, habang inihahagis ang mga dyaryo sa harapan nila. Tingnan ninyo, ang anak mo Jamal ay sikat na sikat. Bawat sulok ng bansa kilala siya. At alam ninyo kung ano ang kahinaan ng mga Pilipino, ang pagiging sentimental. Mahilig sila sa mga kwento ng pamilya ng pagpapatawad. Ito ang gagamitin natin. Kailangan mong lumabas sa media, umiyak ka magmakaawa, at sabihin mong pinagkaitan ka ng karapatang makasama ang sarili mong anak. Ikaw ang ama. Ikaw ang biktima dito. Nagliwanag ang mga mata ni Jamal. Nakuha niya ang masamang balak ng kanyang ina. Mula sa pagiging isang talunang ama, gagawin niyang sandata ang mismong dugo na minsan niyang itinakwil. Bumuo sila ng isang plano, isang maduming stratehiya na dudungisan ang pangalan ni Keisha at gagawing isang masamang anak si Kevin sa mata ng publiko. Balik sa bagong bahay ni na Keisha, isang payapang hapon ang kanilang pinagsasaluhan. Habang nagdidilig si Keisha ng mga halaman sa hardin, narinig niya ang pagtunog ng doorbell sa kanilang gate. Inakala niyang si Liza lamang ito na madalas dumalaw tuwing hapon, kaya't buong ngiti siyang lumabas upang pagbuksan ito. Ngunit pagpihit niya ng seradura ang nangiti sa kanyang mga labi, ay dahan-dahang naglaho at napalitan ng matinding gulat at panlalamig ng buong katawan. Sa harapan ng gate, nakaluhod si Sylvia. Ang mukha nitong puno ng kunot ay basang-basa ng luha. Nanginginig ang kanyang mga balikat na tila isang matandang inapi. At sa likuran nito, isang lalaking may hawak na kamera ang walang tigil na kumukuha ng video. Nagsimulang magtipon ng ilang mga usisero. Sa paligid ang kanilang mga bulungan ay tila mga bubuyog na pumapalibot sa ulirat ni Keisha. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan, tanging ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso ang naririnig. Ang dating masamang panaginip na pilit niyang ibinaon sa limot ay muling nabuhay at ngayon ay nakatayo na sa mismong tarangkahan ng kanyang bagong simula. Danano, parang ipinako ang mga paa ni Keisha sa sementadong daanan. Sa kanyang harapan, nakaluhod ang babaeng minsan niyang tinawag na biyenan. Basang-basa ng peke at kalkuladong luha ang kulubot na mukha ni Sylvia. Sa likuran ng matanda, isang lalaking may dalang malaking kamera, ang walang humpay sa pagkuha ng video. Ang bawat pagkislap ng matapang na ilaw nito ay tila patalim na, unti-unting humihiwa sa tahimik na buhay na matagal na iningatan ng mag-ina. Keisha, parang awa mo na. Sigaw ni Sylvia, ang boses ay sinadyang lakasan upang marinig ng mga nag-uusyosong kapitbahay na unti-unting nagtitipon sa tapat ng kanilang gate. Ibalik mo sa amin ang apo ko. 22 taon mo siyang ipinagkait sa amin. Pinalaki mo siyang galit sa sarili niyang kadugo. Kadugo niya kami, Keisha, dugong nananalaytay sa kanyang mga ugat
Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid. Ang mga mapanghusgang tingin ay tila mga nag-aapoy na uling na idinidikit sa balat ni Keisha. Wala silang alam sa madilim na silidang ng ospital noong gabing iyon. Wala silang alam sa pawis sa pasong dinanas niya at sa tulo ng luha na naging puhunan niya upang buhayin ang anak. Ngunit heto sila, napakadaling maniwala, sa luhang buhayan ng isang matandang nagmamakaawa sa harap ng lente ng kamera. Isang uri ng laso ng kulturang Pilipino, ang tahimik na isinusubo sa kanya ang maling paniniwala na ang kadugo kahit gaano pa kasama ay dapat laging patawarin at pagbigyan. Bago pa man makapagsalita si Keisha upang ipagtanggol ang sarili, huminto ang isang malaking sasakyan sa tapat ng kanilang bahay. Mula rito ay bumaba si Kevin, suot pa ang kanyang basang uniforme mula sa pag-iensayo. Kumunot ang noo ng binata nang makita ang kaguluhan, ngunit bago pa siya makalapit sa kanyang ina, mabilis na gumapang si Sylvia patungo sa kanya at mahigpit na yumakap sa kanyang mga binti. "Apo ko, Kevin, apo ko!" Umiiyak na pakiusap ni Sylvia. Pilit nitong inaabot ang kamay ng naguguluhang binata upang ilapat sa kanyang noo para sa isang tradisyonal na pagmamano. Isang mapanlinlang na pagpapakita ng utang na loob na pilit isinusumbat sa isang batang hindi man lang nakaranas ng pag-aaruga nila kahit isang segundo. Nagpumigla si Kevin, dahan-dahang inilalayo ang kanyang sarili nang hindi nananakit ng matanda. "Ano pong nangyayari dito? Masino sila?" tanong ni Kevin habang nagpupumilit makalapit kay Keisha. Mula sa likuran ng mga nagkukumpulang tao, dahan-dahang humakbang palapit ang isang lalaking nakayuko. Si Jamal. Suot nito ang isang kupas na damit malayo sa mamahaling polo at mayabang na tindig na suot nito noong araw na iwan niya si Keisha sa higaan ng ospital. "Anak, patawarin mo ako." Nanginginig ang boses ni Jamal, punong-puno ng pagkukunwari at pagiging biktima. "Bata pa ako noon, nagkamali ako. Pero pinagsisihan ko na ang lahat, Kevin. Ilang taon kitang hinanap, ngunit pilit tayong pinaglayo ng mama mo. Sinabi niya sa akin na wala na akong babalikan. Bigyan mo naman ng pagkakataon ang tatay mo, anak." Nanikip ang dibdib ni Keisha. Ang hangin sa paligid ay naging napakabigat at hindi malanghap. Paano nagagawang baluktutin ng isang tao ang katotohanan nang walang kahit anong kaba sa dibdib? Akmang hahakbang siya upang sumigaw at ibunyag na ito ang mismong lalaking nagnakaw ng kanilang pambayad sa ospital upang ibili ng mamahaling bag ang kabit nito, ngunit biglang nanlabo ang kanyang paningin. Umikot ang paligid sa dami ng katanungan at panghuhusga. Sa pagkakataong yon, isang malapad at mainit na likod ang pumagitna sa kanya at sa mga kumikislap na ilaw ng kamera. Ginamit ni Kevin ang kanyang malaking pangangatawan upang harangan ang kanyang ina mula sa matatalim na tingin ng mundo. Walang salitang binitawan ng binata para sumagot sa mga nag-aangking kadugo niya, ngunit ang kanyang pagtayo sa harap ng ina ay isang matibay na pader na hindi matitibag ng anumang panlilinlang. Mahigpit na inakay ni Kevin si Keisha papasok sa loob ng bakuran at mabilis na isinara ang mataas na gate ng kanilang bahay. Naiwan sa labas ang ingay at paninisi habang nakasandal sa malamig na pader ng kanilang sala at pilit pinapakalma ang paghinga. Isang katanungan ang pumasok sa isip ni Keisha. Sa buong palabas na yon kanina, walang anino ni Stella ang nagpakita. Nasaan ang babaeng iyon habang ang asawa nito ay nagmamakaawa sa pamilyang walang awa nilang sinira noon? Ngunit bago pa man makahanap ng sagot si Keisha, sunod-sunod na nagliwanag ang screen ng cellphone ni Kevin na nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Mga mensahe mula sa kanyang manager at iba't ibang kumpanya na nag-i-sponsor sa kanya. Kinuha ni Kevin ang telepono at doon nila nakita ang nakakabahalang katotohanan na mabilis na gumagapang sa buong bansa. Ang putol at sadyang inedit na video kung saan makikitang tinatanggihan niya ang pagmamano ng kanyang
lumuluhang lola, at ang pagtalikod niya sa nagmamakaawang ama ay kumakalat na sa internet. Ang bansag na pambansang anak na minsan ay nagbigay ng dangal at pag-asa sa kanya ngayon ay ginagamit na ng mga tao nang may kasamang malalalim na sumpa at galit sa pag-aakalang isa siyang walang utang na loob na nilalang. Mata. Ang malamig na liwanag mula sa screen ng telebisyon ang tanging nagbibigay buhay sa madilim na sala ng kanilang bagong bahay. Pinapanood ni Keisha ang isang sikat na talk show kung saan ipinapalabas muli ang na-edit na video ng pagtanggi ni Kevin sa pagmamano kay Sylvia. Ang bawat salitang ibinabato ng mga komentarista ay tila mga palaso na direktang tumutusok sa kanyang puso. Dahil sa matinding pressure ng publiko at upang protektahan ang imahe ng liga, naglabas ng formal na pahayag ang pamunuan ng PBA na pansamantalang sinususpinde ang paglalaro ni Kevin at ang lahat ng kanyang mga endorsement contract. Ang mundong pinaghirapan nilang itayo ng 22 taon ay unti-unting ginigiba ng mga kasinungalingan sa loob lamang ng ilang araw. Sa labas ng bahay umuulan ng malakas, tila nakikisimpatiya ang langit sa nagdudugong puso ng mag-ina. Si Kevin ay nakaupo sa gilid ng kanyang kama, nakatitig sa kawalan. Sa kanyang isipan ay naglalaban ang dalawang magkasalungat na emosyon, ang matinding pagnanais na ipagtanggol ang kanyang ina, at ang isang malalim lihim na kuryosidad tungkol sa lalaking nagpakilalang ama niya. Sa kabila ng lahat ng galit na naramdaman niya noong araw na yon, isang bahagi ng kanyang pagkatao, ang batang nag-iisa at umiiyak sa sementadong palaruan, 12 taon na ang nakalipas ay naghahanap pa rin ng mga sagot. Nang hindi na makatiis sa katahimikan, mabilis na nagsuot ng jacket si Kevin at palihim na lumabas ng bahay upang makipagkita sa lalaking nagugulo sa kanyang isipan. Nagtagpo sila sa isang maliit at madilim na kapehan malayo sa mata ng media. Umupo si Jamal sa tapat ni Kevin, ang muka ay maingat na inayos, upang magmukhang pagod at puno ng pagsisisi. Gamit ang mahinahong boses na sanay man lang sinimulan ni Jamal ang kanyang kwento. Ipinaliwanag niya kung paano siya umalis noon hindi dahil gusto niya, kundi dahil pakiramdam niya ay hindi siya sapat para buhayin sila. Na pinalayas daw siya ni Keisha dahil wala siyang pera. Upang patunayan ang kanyang pagmamahal, inilabas ni Jamal mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na silver na kwintas na may pendant na bola ng basketball. Sinabi niyang binili niya ito noong pinanganak si Kevin at itinago sa loob ng mahabang panahon, umaasang maibibigay niya ito sa kanyang anak balang araw. Kinuha ni Kevin ang kwintas. Ang malamig na metal nito ay tila nagbigay ng pansamantalang init sa kanyang nangungulilang puso. Hindi niya namalayan na ang mga salita ng kanyang ama ay dahan-dahang lumalason sa kanyang isipan, naghahasik ng maliliit na buto ng pagdududa laban sa kanyang ina. Ngunit ang kasinungalingan, gaano man kaganda, ang pagkakabuo ay laging may lamat na lilitaw. Kinagabihan, habang pinagmamasdan ni Kevin ang kwintas sa loob ng kanyang kwarto, pumasok si Liza. Dahan-dahang lumapit ang dalaga, pumulupot ang kanyang mga braso mula sa likuran ni Kevin at isinandal ang kanyang baba sa balikat ng binata. Isang tahimik at mapag-arugang yakap na nagpapahiwatig na hindi siya nag-iisa. Nang makita ni Liza ang kwintas, kumunot ang kanyang noo. Kinuha niya ito at sinuri ng mabuti. Kevin, pamilyar sa akin ang tatak na ito, mahinang sabi ni Liza. Isa itong murang brand na nagsimula lang magbenta, 5 taon na ang nakakalipas. Imposibleng binili ito ng tatay mo noong pinanganak ka. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Kevin. Ang konting pag-asa na nabuo sa kanyang puso ay mabilis na napalitan ng matinding pagkabigo at galit sa sarili dahil nagpaloko siya. Sa parehong pagkakataon, nakatayo si Keisha sa labas ng nakabukas na pinto ng kwarto ni Kevin. Narinig niya ang lahat. Nakita niya ang paghihirap ng kanyang anak dahil sa paghahanap nito ng pagmamahal sa maling tao.
Ang pananakit ay isang bagay na kaya niyang tiisin kung sa kanya lamang ginagawa. Ngunit ang saktan at paikutin ang isipan ng kanyang anak ay isang kasalanan na hindi niya palalampasin. Bumalik si Keisha sa kusina. Kinuha niya ang mga sangkap at tahimik na nagsimulang magluto ng nilagang baka. Sa bawat paghiwa niya ng gulay at paghalo ng mainit na sabaw, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang pangamba at pagmamahal. Nang maluto ito, inihain niya ang isang malaking mangkok sa ibabaw ng lamesa at naupo upang maghintay hanggang sa tuluyang lumamig ang sabaw nito. Isa itong tahimik na pagpapakita na gaano man lumamig ang mundo at gaano man siya saktan ng mga nangyayari, mananatili siyang naghihintay at nakaalalay sa kanyang anak. Ngunit ang kanyang pagmumuni-muni ay nabulabog nang may mapansin siyang isang puting sobre na nakaipit sa ilalim ng pinto ng kanilang bahay. Nang buksan niya ito, isang formal na dokumento mula sa korte ang sumalubong sa kanya. Isa itong summons o pagpapatawag. Nakasaad doon na nagsampa ng kaso si Jamal upang makuha ang legal na karapatan sa pamamahala ng mga ari-arian at pera ni Kevin. Ang dahilan na ginamit ni Jamal sa dokumento ay hindi umano maayos ang pag-iisip ni Keisha upang gabayan ang anak, at bilang tunay na ama, siya lamang ang may karapatang humawak sa yaman ng pambansang anak. Hawak ni Keisha ang malamig na papel, ang kanyang mga kamay ay nanginginig hindi sa takot kundi sa isang nag-alab na galit na matagal na niyang ibinaon, ngunit ngayoy handa nang sumabog. Ang bigat ng malamig na papel sa kamay ni Keisha ay tila sumisipsip ng lahat ng init at sigla sa kanyang katawan. Nanatili siyang nakatitig sa mga nakalimbag na salita, mga salitang naglalayong agawin ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang anak at gawing isang baliw ang kanyang pagkatao sa mata ng batas. Sa gitna ng kanyang tahimik na pagngingit-ngit, nahagip ng kanyang paningin si Nanay Rosa na nakaupo sa isang madilim na sulok ng sala. Umiiyak ang matanda palihim na pinupunasan ang mga luha gamit ang laylayan ng kanyang manipis na duster habang tinitingnan ang isang lumang litrato ni Kevin na masayang naglalaro sa sementadong korte. Ang luhang yon ng kanyang ina ang naging mitya upang tuluyang sumiklab ang apoy sa puso ni Keisha. Wala nang pag-urong. Ang 22 taong pananahimik at pagtitiis ay tapos na. Kinaumagahan bago pa man sumikat ang araw, nag-ayos si Keisha. Humarap siya sa salamin at tiningnan ang kanyang sarili. Ang mga bakas ng pagod sa kanyang muka ay pinalitan niya ng isang matapang na anyo. Kinuha niya ang isang lumang lipstick na kulay pula, ang mismong kulay na madalas kutsain ni Jamal noon dahil hindi raw ito bagay sa isang tulad niyang walang pinag-aralan. Dahan-dahan niya itong ipinahid sa kanyang mga labi, isang simpleng kilos na sumisimbolo sa kanyang pagbawi ng dignidad at tiwala sa sarili. Ang unang hakbang ng kanyang paghihiganti ay hindi nagsimula sa marahas na pakikipag-away, kundi sa isang matalinong hakbang. Sa tulong ni Liza, nakipagkita si Keisha kay Attorney Miriam, isang matapang at kilalang abogada na may mahabang kasaysayan ng pagtatanggol sa mga inabusong kababaihan. Sa loob ng opisina ng abogada, inilahad ni Keisha ang buong katotohanan. Ibinahagi niya ang kwento. Nang gabing siya ay iniwan sa ospital ang panlilinlang ni Jamal sa pera at ang madilim na motibo ng pagsampa nito ng kaso. Nangako ang abogada na tutulungan niya si Keisha na patunayan ang kasinungalingan ng kabilang kampo, ngunit kailangan nila ng matibay na ebidensya mula sa ospital. Habang naghahanap ng paraan si Keisha, isang magarbong pagdiriwang naman ang nagaganap sa isang mamahaling restaurant sa kabilang bahagi ng lungsod. Nakaupo si Jamal at Stella sa isang mesa na puno ng masasarap na pagkain, suot ang mga mamahaling damit na binili gamit ang perang inutang nila sa mga mapanganib na tao. Nagdiriwang sila ng maaga tiwala na hawak nila sa leeg ang batas at ang kinabukasan ni Kevin. Ngunit ang kanilang malakas na tawanan ay naputol nang dumating ang oras ng pag-uwi.
Sa madilim at tahimik na parking lot ng restaurant, naglalakad si Stella patungo sa kanilang kotseng nirentahan ni Yamang nang isang pamilyar na boses ang pumigil sa kanyang mga hakbang. Sana ay nasulit mo ang huling masarap na hapunan mo, Stella. Lumingon si Stella at nakita si Keisha na nakatayo malapit sa poste ng ilaw. Ang pulang labi ni Keisha ay matapang na nakangiti, samantalang ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Nagulat si Stella, ngunit pilit niyang itinago ito sa likod ng isang mapagmataas na mukha. Anong ginagawa mo rito, Keisha? Nakikiusap ka ba para iurong namin ang kaso? Mataray na tanong ni Stella, ipinapakita ang kanyang mamahaling bag. Sorry, pero ang yaman ng anak mo ay mapupunta na sa tunay niyang ama. Humakbang papalapit si Keisha, ang kanyang tindig ay matikas at hindi natitinag. Wala akong pakialam sa mga luho mo, Stella. Ang ipinunta ko rito ay para ipaalam sa'yo na hindi na ako ang babaeng inagawan ninyo noon habang nakahiga sa kama ng ospital. Binigyan ko kayo ng pagkakataong manahimik at magbago, ngunit pinili ninyong sirain ang anak ko. Kaya ngayon, sisiguraduhin kong ang lahat ng kasinungalingan ninyo ay lalamon sa inyo ng buo. Bago pa man makasagot si Stella, tumalikod na si Keisha at naglakad palayo. Iniiwan ang babaeng minsan ay naging sanhi ng kanyang kalungkutan na ngayon ay nanginginig sa isang hindi maipaliwanag na takot. Ngunit ang tapang na ipinakita ni Keisha ay agad na sinubok ng isang malaking balakid. Kinabukasan pumunta siya sa lumang ospital kung saan ipinanganak si Kevin, umaasang makakakuha ng kopya ng kanyang medical records at ang patunay ng pag-alis ni Jamal nang hindi nagbabayad. Humarap siya sa pinuno ng records department, isang matandang doktor na pamilyar pa sa kanya. Ngunit ang mga salitang lumabas sa bibig ng doktor ay tila isang mabigat na pinto na isinara sa kanyang harapan. Mrs. Pasensya na po. Paliwanag ng doktor, bakas ang lungkot sa mga mata nito. 5 taon na ang nakakalipas nang magkaroon ng malaking sunog sa bodega ng ospital. Ang lahat ng mga lumang dokumento, kabilang ang inyong mga record noong ipinanganak ninyo si Kevin, ay tuluyan nang naging abo. Wala na po kaming maibibigay na ebidensya. Napatitig si Keisha sa mga lumang kabinet na nakahanay sa likuran ng doktor. Ang mga ito ay walang laman at walang kwenta. Ang tanging pag-asa niya na patunayan ang panloloko ni Jamal ay nawala kasama ng apoy. Bumalik siya sa pagiging isang inang walang hawak na sandata, kundi ang katotohanang walang gustong maniwala. Sa gitna ng katahimikan ng pasilyo ng ospital, naramdaman ni Keisha ang unti-unting pagguho ng kanyang mga plano, isang kawalan ng pag-asa na nag-iwan ng isang mabigat na tanong. Paano niya ipagtatanggol ang kanyang anak kung ang mismong katotohanan ay tinupok na ng panahon? Ang bawat hakbang ni Keisha pauwi mula sa ospital ay tila may kalakip na mabigat na rante ng bakal. Ang balitang tupok na ng apoy, ang tanging ebidensya ng kanyang nakaraan, ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang hustisya. Pagpasok niya sa bahay, sinalubong siya ng isang nakabibinging katahimikan. Ang hangin ay tila nanatiling nakatigil malamig at puno ng pangamba. Natagpuan niya si Nanay Rosa na nakasandal sa sofa. Ang isang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang dibdib, habang ang kabilang kamay ay nanginginig sa ibabaw ng kanyang kandungan. Ang maputlang mukha ng matanda at ang mababaw nitong paghinga ay naging hudyat ng isang panibagong krisis. Sa gitna ng lahat ng panggigipit ni Jamal, ang mahinang katawan ni Nanay Rosa ay tuluyan ng bumigay dahil sa matinding stress at takot. Mabilis na kumilos si Keisha upang tulungan ang kanyang ina sa pagmamadaling makahanap ng malinis na damit at mahahalagang gamot para rito. Bago sila tumuloy sa klinika, hinalungkat niya ang kailaliman ng lumang aparador na dinala pa nila mula sa kanilang dating tirahan. Sa likuran ng mga tumpok ng lumang kumot, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang matigas at magaspang na bagay. Hinila niya ito palabas at tumambad ang isang maliit na kahon na gawa sa bakal puno ng kalawang.
at tila ilang dekada nang hindi nabubuksan. Dahan-dahang binuksan ni Keisha ang kahon. Ang bawat paggalaw ng takip nito ay lumilikha ng isang matalas na pagkiskis ng metal na tila sumusugat sa katahimikan ng kwarto. Sa loob nito, natagpuan niya ang mga piraso ng kanyang buhay na akala niya ay tuluyan ng naglaho. Naroon ang isang lukot at nanilaw na liham, ang sulat kamay ni Jamal. Noong gabing iwan niya ang pamilya na nagsasabing hinding-hindi na siya babalik dahil isa lamang silang pabigat. Ngunit ang pinakaimportanteng nadiskubre ni Keisha ay ang isang maliit na kapirasong papel sa pinakailalim ang resibo mula sa bangko na nalaglag ni Stella 22 taon na ang nakalilipas. Maingat itong itinago ni Nanay Rosa, isang lihim na sandata na iningatan ng matanda para sa tamang panahon. Ang bawat butil ng luha ni Keisha ay marahang bumagsak sa tuyot na papel, nag-iiwan ng mga mantsa ng sakit na matagal na niyang kinimkim. Habang hawak ang mga katibayang ito, muling nagliwanag ang screen ng telebisyon sa sala. Isang sikat na programang face-to-face ang kasalukuyang ipinapalabas. Naroon si Jamal nakaupo sa gitna ng entablado habang ang mga ilaw ng studio ay nakatutok sa kanyang mga matang namumula sa kunwaring pighati. Buong giting niyang isinasalaysay sa buong bansa kung paano siya itinaboy ni Keisha, kung paano siya nagmakaawang makita ang kanyang anak, ngunit pinagkaitan ng pagkakataon. Ang host ng programa ay tumatango ng may simpatiya habang ang mga tao sa paligid ay nagsisimulang sumigaw ng mga salitang humuhusga sa isang inang hindi nila kilala. Kahit na nanghihina sa sakit ng kanyang katawan, hinawakan ni Nanay Rosa ang kamay ni Keisha. Huwag mong hayaang manalo ang kasinungalingan, anak. Ang boses ng matanda ay mahina, ngunit puno ng determinasyon. Ibinigay ko sa iyo ang kahong yan dahil alam kong darating ang araw na kailangan mong lumaban. Huwag kang matakot para sa akin. Buhay ang katotohanan hanggat may isang taong matapang na magsasabi nito. Naramdaman ni Keisha ang isang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang kawalan ng pag-asa na naramdaman niya sa ospital ay napalitan ng isang nag-aapoy na determinasyon. Tumingin siya sa screen ng telebisyon sa mukha ng lalaking nagnakaw ng kanyang kabataan. At ngayon ay sinusubukang agawin ang kanyang bukas. Mabilis niyang itinabi ang mga dokumento sa loob ng kanyang bag. Hinalikan niya sa noo si Nanay Rosa at ipinagkatiwala muna ito kay Liza na kaparating pa lamang upang mag-alaga. Sa gitna ng gabi, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos at ang hangin ay sumisipol sa pagitan ng mga gusali, naglakad si Keisha patungo sa istasyon ng telebisyon. Ang bawat hakbang niya ay may bigat at katiyakan. Hindi na siya ang babaeng nakahiga at sugatan sa ospital. Siya ay isang inang handang sumabog at gibain ang bawat pader ng kasinungalingang itinayo laban sa kanya. Nang marating niya ang pinto ng studio kung saan ginaganap ang live broadcast, huminto siya ng isang sandali upang ayusin ang kanyang sarili. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa seradura, ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis na tila isang tambol na naghahanda para sa digmaan. Pinihit niya ang pinto at sinalubong siya ng nakasisilaw na ilaw ng entablado habang ang lahat ng mata ay lumingon sa kanya. Ang babaeng matagal na nilang hinuhusgahan na ngayon ay handa ng ibulgar ang katotohanang yayanig sa buong bansa. Ang nakasisilaw na puting ilaw ng studio ay tila humahalo sa makapal na usok ng tensyon sa loob ng silid. Habang dahan-dahang humahakbang si Keisha patungo sa gitna ng entablado, ang bawat pagtama ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay lumilikha ng isang matatag na tunog na tila nagpapatahimik sa kanina lamang ay maingay na mga manonood. Ang lahat ng mata ay nakatutok sa kanya. Ang mga kamera ay mabilis na lumapit, pilit na kinukuha ang bawat detalye ng kanyang mukha na ngayon ay nababalot ng isang kakaibang klase ng tapang, ang tapang ng isang inang wala nang balak pang lumingon
sa sakit ng kahapon. Tumayo si Jamal mula sa kanyang kinauupuan, ang kanyang muka ay agad na nagbago mula sa pagkukunwaring pighati patungo sa isang pilit. Nangiti ng kagalakan. Akma siyang lalapit upang yakapin si Keisha sa harap ng maraming tao, isang kilos na naglalayong ipakita sa buong bansa na siya ay isang mapagpatawad na asawa. Keisha, salamat sa Diyos at dumating ka. Nahanap din kita, mahal ko. Ang boses ni Jamal ay puno ng maling tamis na tila isang lason na binalot sa asukal. Ngunit bago pa man madampi ng lalaki ang kanyang mga kamay, sa balikat ni Keisha isang malamig at matalim na tingin ang isinagot ng babae. Itinaas ni Keisha ang kanyang kamay upang pigilan ang anumang pagtatangka ng pisikal na kontak. Ang kanyang kilos ay mabilis at puno ng awtoridad na nagpaurong kay Jamal. Huwag mo akong hawakan, Jamal. Huwag mo ring subukang tawagin akong mahal sa harap ng mga taong ito dahil pareho nating alam na ang tanging minahal mo ay ang sarili mo at ang pera ng anak ko. Ang tinig ni Keisha ay hindi nanginginig. Ito ay malinaw, malalim at may bigat na tila isang dambuhala na nagigising mula sa mahabang pagkakahimbing. Lumingon si Keisha sa host ng programa at sa libu-libong taong nanonood. Marahan niyang binuksan ang kanyang bag at inilabas ang maliit na kahon ng bakal na kinuha niya mula sa aparador ni Nanay Rosa. Ang tunog ng pagbukas ng takip ng kahon ay tila pagpunit sa lahat ng kasinungalingang itinahi ni Jamal sa loob ng ilang linggo. Inilabas niya ang nanilaw na resibo at ang sulat kamay ni Jamal. Sinasabi mo sa buong bansa na itinaboy kita. Sinasabi mong pinagkaitan kita ng karapatang maging ama. Iniharap ni Keisha ang resibo sa pangunahing kamera. Ito ang ebidensya ng pagiging ama mo. Ito ang resibo ng pag-withdraw mo sa lahat ng inipon ko. Para sa panganganak ko, eksaktong 22 taon na ang nakalilipas. Habang nag-aagaw buhay ako sa kama ng ospital at hindi alam kung paano babayaran ng incubator ng anak natin, mas pinili mong ibili ng mamahaling luho ang babae mo. At ito ang sulat mo, Jamal. Dito mo sinabing pabigat kami sa buhay mo at hinding-hindi ka nababalik. Ang katahimikan sa loob ng studio ay naging napakabigat, tila walang sino man ang nangangahas na huminga ng malakas. Ang mga manonood na kanina lamang ay humuhusga kay Keisha ay ngayon ay napayuko sa hiya. Ang bawat salita ni Keisha ay tila isang malakas na hampas ng katotohanan na nagpabagsak sa lahat ng depensa ni Jamal. Namutla ang lalaki, ang kanyang mga labi ay nanginginig at hindi makabuo ng anumang paliwanag. Ang kanyang mapanlinlang na anyo ay unti-unting natutunaw sa ilalim ng matitinding ilaw ng studio. Ngunit ang tensyon sa loob ng silid ay biglang umakyat sa isang bagong antas. Mula sa hanay ng mga manonood, isang babaeng nakasuot ng malapad na sombrero at madilim na salamin ang biglang tumayo. Si Stella. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili nang makita ang pagkatalo ni Jamal. Inalis niya ang kanyang salamin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at inggit. Hindi siya makapapayag na ang lahat ng kanilang plano ay maglaho ng ganoon na lamang. Sinungaling Keisha, sigaw ni Stella. Habang naglalakad, patungo sa entablado, ang kanyang boses ay pumutol sa katahimikan na tila isang matalas na kuko na kumakalmot sa salamin. Gawa-gawa mo lang ang mga papel na yan. Inggit ka lang dahil sa akin, sumama si Jamal dahil hindi ka marunong mag-alaga ng lalaki. At huwag mong isali ang pera dito dahil si Jamal ang tunay na may-ari ng lahat ng meron si Kevin ngayon. Napatitig si Keisha kay Stella. Ang babaeng naging anino ng kanyang kalungkutan ay ngayon ay nasa harap na niya. Sa halip na matakot, naramdaman ni Keisha ang isang malalim na awa para sa babaeng ito na hanggang ngayon ay nakakapit pa rin sa isang lalaking walang kwenta. Ngunit bago pa man makasagot si Keisha, si Stella ay muling sumigaw isang sigaw na naglalaman ng isang katotohanang hindi inaasahan ng sino man sa loob ng studio, isang katotohanang sadyang itinatago ni Jamal
Kahit sa sarili niyang ina, bakit hindi mo sabihin sa kanila ang totoo? Jamal, nawala ka talagang balak na maging tatay, na kailangan lang natin ng pera niya dahil ang mga salita ni Stella ay biglang naputol ng mabilis na takpan ni Jamal ang bibig nito, ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ang lahat ng mata ay nakatutok ngayon sa kanila habang ang host ng programa ay senyales na huwag ititigil ang live broadcast. Sa gitna ng kaguluhan, isang tanong ang lumutang sa isipan ng bawat nanonood. Ano ang mas malalim at mas madilim na lihim na pilit itinatago ni Jamal na kahit si Stella ay handa ng ibulgar upang iligtas ang sarili? Ang katotohanan ay parang baha na hindi mapipigilan anuman ang gawing pagharang ng mga kamay na puno ng kasalanan. Sa gitna ng entablado, pilit na tinatakpan ni Jamal ang bibig ni Stella. Ngunit ang bawat pag-iwas ng babae ay lalong naglalantad sa kanilang maduming lihim. Ang mga manonood sa loob ng studio na kanina lamang ay tahimik ay nagsimulang maglabas ng ingay ng pagkadismaya. Ang mga sulyap ng simpatiya para kay Jamal ay napalitan ng mga matatalim na tingin ng pagkamuhi. May ilang mga tao mula sa madla ang hindi na nakatiis at nagsimulang maghagis ng mga lukot na papel at walang lamang bote ng tubig patungo sa kanila mga bagay na sumasalamin sa tindi ng galit ng publikong naramdamang niloko sila. Bitawan mo ako, Jamal. Isang talunan ka. Akala mo ba ay hindi ko alam na ginamit mo lang ang pagkakataong ito para mabayaran ang lahat ng utang mo sa sugal hysterical na sigaw ni Stella habang pilit na kumakawala. Sa harap ng kamera, ibinulgar ni Stella na ang lahat ng pag-iyak at pagmamakaawa ni Jamal ay bahagi lamang ng isang madilim na plano upang makuha ang pera ni Kevin bilang kanilang pondo sa pagtakas sa bansa dahil sa mga kasong hinaharap nila. Ang maskara ng pagiging isang mapagmahal na ama ay tuluyan ng nadurog, inilalantad ang isang halimaw na handang magsakripisyo ng sariling dugo para lamang sa pansariling kaligtasan. Sa gitna ng kaguluhang ito, bumukas ang malaking pinto sa gilid ng entablado. Pumasok si Kevin, ang kanyang tindig ay matikas at ang kanyang mga mata ay puno ng isang malalim na pagkabigo na mas masakit pa kaysa sa galit. Huminto ang lahat. Ang tanging naririnig sa loob ng studio ay ang marahang paghakbang ng binata patungo sa lalaking nagngangalang Jamal. Nang magtapat sila, lalong lumiit ang anyo ni Jamal. Ang dating mayabang na lalaki ay ngayon ay mukhang isang basang sisiw na nanginginig sa takot at hiya. Hindi mo na kailangang magsalita pa. Ang boses ni Kevin ay malamig, walang emosyon, ngunit may bigat na tila isang hatol. Narinig ko na ang lahat. At sa pagkakataong ito, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa awa ko sa iyo, kaya kita tatalikuran. Hindi mo kailanman naging karapat-dapat ang luha ng mama ko at lalong hindi mo karapat-dapat ang pangalang ama. Lumingon si Kevin kay Keisha. Sa isang mabilis na pagkilos, hinubad niya ang kanyang suot na jacket at maingat na ipinatong sa balikat ng kanyang ina na tila ibinabalot ito sa isang proteksyong hindi kailanman maibibigay ng sino mang lalaki. Inakay niya si Keisha palayo sa entablado. Hindi man lamang nililingon ang nagmamakaawa at lumuluhang si Sylvia na nakaupo sa isang sulok. Ang bawat hakbang nila palabas ng studio ay tila isang paglaya mula sa isang napakahabang bilanggo ng kasinungalingan. Sa labas, ang mga reporter na kanina ay handang sumugod ay nanatiling tahimik, nagbibigay daan sa mag-inang napatunayang sila ang tunay na biktima. Ngunit ang panandaliang katahimikan at tagumpay ay biglang naputol. Habang papasok sila sa kanilang sasakyan, nagliwanag ang screen ng cellphone ni Kevin. Ang pangalan ni Liza ang lumitaw. Nang sagutin ito ni Kevin, ang boses ng dalaga sa kabilang linya ay puno ng kaba at paghikbi, isang boses na naghatid ng matinding panlalamig sa buong katawan ni Keisha. Kevin, dalian ninyo. Si Nanay Rosa. Bigla siyang nawalan ng malay. Ang boses ni Liza ay nanginginig sa pagitan ng mga buntong hininga.
Nandito kami sa emergency room. Sabi ng doktor masyado nang mahina ang kanyang puso. Hindi na po siya gumigising. Ang kagalakan ng kanilang pagkapanalo sa studio ay mabilis na napalitan ng isang matinding takot. Pinaharurot ni Kevin ang sasakyan. Patungo sa ospital, ang bawat segundo ay tila isang oras ng paghihirap para kay Keisha. Sa loob ng puting pasilyo ng ospital, naririnig lamang ang mabilis na pagtibok ng kanilang mga puso at ang mahinang tunog ng isang makina mula sa loob ng silid ni Nanay Rosa, isang regular at mabagal na ritmo na unti-unting humihina, tila isang kandilang paubos na ang mitya sa gitna ng kadiliman. Ang bawat hakbang ni Keisha at Kevin sa malamig na pasilyo ng ospital ay tila binabalot ng isang mabigat at nakabibinging katahimikan. Ang amoy ng gamot at kemikal ay tila lalong nagpabigat sa hanging kanilang nilalanghap. Nang marating nila ang silid ni Nanay Rosa, natagpuan nila ang matanda na nakahiga. Sa gitna ng puting kama, ang kanyang mukha ay tila isang tuyot na dahon na malapit ng tangayin ng hangin. Ngunit sa pagpasok ng kanyang mag-ina, dahan-dahang iminulat ni Nanay Rosa ang kanyang mga mata at isang mamanipis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiti na nagmula sa kailaliman ng kanyang pagmamahal. Dahan-dahang iniabot ng matanda ang kanyang nanginginig na kamay patungo kay Kevin. Marahang hinawakan ng binata ang kamay ng kanyang lola, ang kanyang mga luha ay hindi na mapigilan sa pagpatak sa maputlang balat nito. Pinisil ni Nanay Rosa ang kamay ng apo, isang mahinang kilos na naglalaman ng lahat ng bilin at pag-asa na nais niyang iwan. Kevin, apo, huwag mong kakalimutan ang lahat ng itinuro ko sa'yo. Ang boses ni Nanay Rosa ay halos isang bulong na lamang na dinala ng hangin. Alagaan mo ang mama mo. Siya ang lakas mo at ikaw ang buhay niya. Lumingon ang matanda kay Keisha na ngayon ay nakaluhod sa gilid ng iyang higaan, mahigpit na nakakapit sa kabilang kamay ng kanyang ina. Hinawakan ni Nanay Rosa ang pisngi ni Keisha, ang kanyang mga daliri ay marahang dumaan sa mga luhang dumadaloy dito. Anak, huwag kang magtatanim ng puot kay Jamal. Ang pagpapatawad ay hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil kailangan ng puso mo ang kapayapaan. Huwag mong hayaang ikulong ka ng kahapon. Malaya ka na, Keisha. Malaya na kayo. Sa huling pagkakataon, huminga ng malalim si Nanay Rosa, isang mahabang buntong hininga na tila naglalabas ng lahat ng pagod mula sa 22 taon ng pakikipaglaban. Ang regular na ritmo ng makina sa tabi ng kanyang kama ay dahan-dahang bumagal hanggang sa tuluyan na itong maging isang mahabang guhit ng liwanag na walang tunog. Ang katahimikan ay muling bumalot sa silid, isang katahimikang nagbabadya ng isang masakit na paglisan. Pumanaw si Nanay Rosa nang may kapayapaan sa kanyang mga mata, dala ang katiyakang maayos na ang lahat para sa kanyang pamilya. Ang libing ni Nanay Rosa ay naging isang payapa at pribadong pagtitipon. Tanging ang mga taong tunay na nagmahal sa kanya ang naroon. Ang hangin ay malambot at umiihip nang may kasamang amoy ng mga sariwang bulaklak na puti. Sa gitna ng katahimikan ng sementeryo, bago tuluyang isara ang takip ng kabaong, lumapit si Kevin. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa kanyang bulsa ang kanyang unang gintong medalya mula sa PBA. Sa gitna ng paghikbi, maingat niyang inilagay ang medalya sa pagitan ng mga kamay ng kanyang lola na nakapatong sa kanyang dibdib. Isang regalo para sa tanging taong naniwala sa kanya noong ang tanging gamit niya ay isang sapatos na nakanganga ang swelas. Sa malayo sa ilalim ng isang matandang puno, isang anino ng lalaki ang nakatayo. Si Jamal. Nakasuot siya ng madilim na jacket, ang kanyang mukha ay puno ng hiya at pagsisisi. Nais niyang lumapit upang humingi ng tawad sa matandang palagi niyang minaliit, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa putik ng sarili niyang mga kasalanan. Wala siyang karapatang tumayo sa tabi ng mag-inang pinabayaan niya. Nang matapos ang seremonya, mabilis na tumalikod si Jamal, dala ang isang mabigat na pasanin na alam niyang habang buhay na niyang dadalhin.
Nang makabalik sina Keisha sa bahay, sinalubong sila ni Attorney Miriam na may dalang isang sobre. Inakala ni Keisha na ito ay tungkol sa kasong isinampa ni Jamal. Ngunit pagbukas niya ng dokumento, nanlaki ang kanyang mga mata. Isa itong kumpirmasyon mula sa ospital. Nakasaad doon na ang lahat ng bayarin para sa huling pananatili ni Nanay Rosa, kabilang ang mga mahal na gamot at operasyon, ay binayaran na ng buo ng isang hindi nagpakilalang donor. Walang pangalang nakalagay, tanging isang maikling mensahe na nakasulat sa isang maliit na papel, isang maliit na kabayaran para sa lahat ng sakripisyo. Hindi maintindihan ni Keisha kung sino ang gagawa nito. Ngunit ang kanyang pag-iisip ay mabilis na nabaling sa isang mas malaking panganib. Habang binabasa niya ang dokumento, narinig niya ang usapan ni Kevin at ng isang kaibigan sa labas ng pintuan. Sinasabi nito na ang mga taong inutangan ni Jamal ay nagsisimula nang mawalan ng pasensya dahil sa matinding pagkagipit at takot na mabilanggo o mapatay ng mga tsolon. Ang desperation ni Jamal ay umaabot na sa rurok nito. Ang anino ni Jamal na nakita ni Keisha sa sementeryo ay hindi lamang anino ng pagsisisi, kundi anino ng isang taong naghahanda para sa isang huling mapanganib na hakbang upang makuha ang pera ni Kevin sa anumang paraan. Ang gabi ay tila bumabalot sa lungsod ng may kasamang bigat na hindi maipaliwanag. Sa isang liblib at madilim na eskinita, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang aandap-andap na poste ng ilaw na kahandusay ang isang lalaki. Si Jamal. Ang kanyang mamahaling damit na nakuha sa panlilinlang ay puno na ngayon ng dumi at mantsa ng semento. Sa kanyang harapan, nakatayo ang dalawang malalaking lalaki na may mga mukhang walang bakas ng awa. Ang bawat paghinga ni Jamal ay may kasamang hapdi. Ang bawat galaw ng kanyang katawan ay nagpapaalala sa kanya ng mga pagkakamaling kanyang ginawa. Ang mga taong inutangan niya ang mga tsolon na akala niya ay matatakasan niya ay narito na upang maningil ng may kasamang pananakit. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng kanilang payapang bahay, nakaupo si Kevin sa harap ng bintana. Ang kanyang paningin ay nakatitig sa kawalan habang ang screen ng kanyang cellphone ay biglang nagliwanag sa ibabaw ng lamesa. Ang pangalan ng kanyang ama ang lumitaw. Nag-atubili ang binata. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang dahan-dahang inaabot ang telepono. Sa sandaling sagutin niya ito, ang boses ni Jamal sa kabilang linya ay hindi na ang mayabang na boses na narinig niya sa studio. Ito ay boses ng isang taong hapo-takot at nagmamakaawa para sa kanyang sariling buhay. Kevin anak, tulungan mo ako. Papatayin nila ako. Ang boses ni Jamal ay puno ng panginginig sa pagitan ng mga buntong hininga. Patawarin mo ako sa lahat, pero parang awa mo na wag mo akong hayaang mamatay dito. Narinig ni Keisha ang usapan mula sa kusina. Dahan-dahan siyang lumapit at tumayo sa likuran ng kanyang anak. Nakita niya ang matinding pagtatalo sa mga mata ni Kevin, ang galit laban sa awa ang puot, laban sa tungkulin ng dugo. Hinawakan ni Keisha ang balikat ng kanyang anak, ang kanyang haplos ay naging angkla ni Kevin sa gitna ng bagyong emosyonal. Naalala ni Keisha ang huling bilin ni Nanay Rosa sa ospital. Ang pagpapatawad ay hindi para sa ikabubuti nagkasala, kundi para sa kalayaan ng biktima. Ibigay mo ang kailangan nila, Kevin. Mahinang sabi ni Keisha, ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan na nakuha mula sa matinding sakit. Gawin natin ito, hindi dahil karapat-dapat siya, kundi dahil tinuruan tayo ng lola mo na huwag maging katulad nila. Tapusin na natin ang utang na ito ng tuluyan. Nagtagpo sila sa isang tahimik na parke sa ilalim ng malamig na buwan. Naroon si Jamal nakayuko at tila isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Nang iabot ni Kevin ang sobre ng pera sa mga lalaking nagbabantay, dahan-dahang pinakawalan si Jamal. Sa halip na tumakbo palayo ang lalaki, ay biglang nawalan ng lakas sa kanyang mga tuhod. Bumagsak siya sa harapan ni Keisha at Kevin
Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa semento, habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa paghikbi. Keisha, Kevin, patawarin ninyo ako. Umiiyak na pakiusap ni Jamal, ang kanyang mga luha ay pumapatak sa madilim na lupa. Ngayon ko lang naintindihan kung gaano ako kawalang kwenta. Niligtas ninyo ako sa kabila ng lahat ng ginawa ko. Patawarin ninyo ako. Napatitig si Keisha sa lalaking minsan niyang minahal nang higit sa kanyang sarili. Naramdaman niya ang matinding pait, ngunit kasabay nito ay ang pagkawala ng bigat sa kanyang dibdib. Hindi niya itinayo si Jamal, ngunit hindi rin niya ito pinagtatabuyan. Sa pagkakataong yon, ang katahimikan ng gabi ay naputol ng unti-unting paglapit ng mga sasakyang may asul at pulang ilaw na naglalaro sa paligid. Ang mga pulis ay mabilis na bumaba, ang kanilang mga hakbang ay may katiyakan sa ibabaw ng damuhan. Hindi ang pera ang magliligtas sa iyo sa lahat ng kasalanan mo, Jamal. Malamig na sabi ni Keisha habang pinapanood ang paglapit ng mga awtoridad. Pinatawad na kita para sa sarili kong katahimikan, ngunit ang batas ay may sariling paniningil. Dahan-dahang piniringan ng mga posas ang mga kamay ni Jamal. Inaresto siya hindi dahil sa mga utang sa tsolon, kundi dahil sa matagal ng kaso ng tax evasion at malakihang pandaraya sa mga nakaraang kumpanya na matagal na niyang tinatakbuhan. Habang isinasakay siya sa sasakyan ng pulis, lumingon si Jamal sa huling pagkakataon. Nakita niya si Keisha at Kevin na nakatayo ng magkahawak kamay, matatag at puno ng dignidad sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang pamilyang itinapon niya sa basurahan, 22 taon na ang nakalilipas, ay ang pamilyang ngayon ay naging pinakamasakit na paalala ng lahat ng kanyang nawala. Ang pintuan ng sasakyan ay dahan-dahang sumara, inihihiwalay ang kanyang mundo ng kadiliman sa mundong puno ng pag-asa na muling binuo ni Keisha at Kevin. Ang silid ng korte ay nababalot ng isang uri ng katahimikan na tila humihigop ng lahat ng ingay sa labas. Ang malamig na buga ng aircon ay hindi sapat upang palamigin ang tensyong namamayani sa pagitan ng mga pader nito. Sa gitna ng ruangan, nakatayo si Jamal, suot ang isang dilaw na damit ng bilanggo. Wala na ang kintab ng kanyang buhok, wala na ang talas ng kanyang mga mata. Ang lalaking minsan ay itinuring ang mundo bilang kanyang palaruan, ay ngayon ay isang anino na lamang ng kanyang dating pagkatao. Sa bawat pagbasa ng hukom, sa mga sakdal pandaraya, tax evasion, at malakihang panloloko, ay tila isang mabigat na tipak ng bato ang idinaragdag sa pasaning dala ni Jamal. Nang tuluyang ibaba ang hatol na pagkabilanggo, ang tanging maririnig sa loob ng silid ay ang marahang pagdausdos ng panulat ng clerk sa papel. Walang hiyawan, walang palakpakan. Ang katarungan sa kanyang pinisikal na anyo ay naging isang malamig at tahimik na kaganapan. Habang dahan-dahang pinipiringan ng mga posas ang mga pulso ni Jamal, lumingon siya sa kinaroroonan ni Keisha at Kevin. Ngunit sa halip na galit, tanging isang malalim na kawalan ang nakita niya sa mga mata ng kanyang mag-ina. Ang dating apoy ng puot ay tuluyan ng naging abo ng kawalan ng pakialam. Samantala, sa isang malayong terminal ng bus sa probinsya, isang babae ang nakaupo sa isang sementadong bangko, si Stella. Wala na ang kanyang mamahaling leather bag, wala na ang amoy ng kanyang imported na pabango. Ang tanging bitbit niya ay isang plastic na bag na naglalaman ng ilang pirasong kupas na damit. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kolorete at kapalaluan, ay ngayon ay nababalot ng alikabok at pagod. Napilitan siyang iwan ang lahat ng luho upang takasan ang mga taong hiniram ni Jamal ng pera, mga taong hindi tumitigil sa paghahanap sa kanya. Sa bawat taong dumadaan, napapayuko si Stella sa hiya na tatakot na baka may makakilala sa kanya bilang ang babaeng sumira ng isang tahanan para sa pansamantalang yaman. Sa kabilang panig ng lungsod, ang bahay ni Sylvia ay naging isang kuta ng kalungkutan. Ang mga kapitbahay na dati ay kinakausap siya nang may takot, ay ngayon ay tahimik na dumadaan sa harap ng kanyang gate,
nang hindi man lamang tumitingin. Ang matandang babae ay madalas na nakatayo sa likod ng kanyang mga rehas, naghihintay sa isang anak na alam niyang hindi na babalik ng matagal na panahon. Ang karma ay hindi laging dumarating sa anyo ng kidlat. Minsan, ito ay dumarating sa anyo ng isang napakahabang katahimikan at ang katotohanang ikaw ay kinalimutan na ng mundong pilit mong niloko. Sa loob ng opisina ni Attorney Miriam, inabot ni Kevin ang isang puting sobre sa abogada. Naglalaman ito ng isang manager's check na may malaking halaga. Ito ang huling perang ibibigay niya para kay Jamal, isang pondong ilalagay sa ilalim ng pangangasiwa ng kumpanya ng abogada upang matiyak na may pambili ang kanyang ama ng mga pangunahing pangangailangan sa loob ng bilangguan. Gawin ninyo po ito, attorney. Mahinang sabi ni Kevin habang nakatingin sa labas ng bintana. Ito ang huling bayad ko para sa utang na loob ng aking dugo. Mula sa araw na ito, wala na akong kahit anong obligasyon sa kanya bilang anak. Ang perang ito ay hindi galing sa pagmamahal, kundi galing sa aking pagnanais na tuluyang maputol ang aming ugnayan ng may dignidad. Kasabay nito nilagdaan ni Keisha at Kevin ang isang dokumento para sa Permanent Protection Order, isang legal na pader na magtitiyak na kahit kailanman ay hindi na makakalapit si Jamal, si Stella o si Sylvia sa kanila. Habang inilalagay ni Keisha ang kanyang pirma, naramdaman niya ang isang kakaibang ginhawa na tila isang napakabigat na kadena ang natanggal mula sa kanyang leeg. Ang bawat titik ng kanyang pangalan sa papel ay naging simbolo ng kanyang pagbawi sa kanyang sarili. Nang lumabas sila ng opisina, ang sikat ng araw ay tila lalong naging maliwanag at masarap sa balat. Hinawakan ni Kevin ang kamay ng kanyang ina at dahan-dahang naglakad patungo sa kanilang sasakyan. Ngunit bago pa man sila tuluyang makaalis, huminto si Kevin at tumingin ng diretso sa mga mata ni Keisha. Isang malalim at makabuluhang tingin na nagpapahiwatig na may isa pa siyang gustong sabihin, isang bagay na matagal na niyang pinaghahandaan, ngunit tanging sa sandaling ito lamang ng tunay na kalayaan, siya nagkaroon ng lakas ng loob na banggitin. Manahanap na natin ang hustisya. Ang boses ni Kevin ay puno ng pananabik at kaba. Ngayon na tapos na ang lahat, gusto ko sanang ipakita sa inyo na ang ating bukas ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa sakit, kundi tungkol sa pagtanggap ng bagong kaligayahan. May itatanong sana ako sa inyo at sana ay payagan ninyo ako sa hakbang na ito na magbabago sa ating buong pamilya. Ang sikat ng umaga ay dahan-dahang gumagapang sa loob ng isang malawak at maliwanag na silid kung saan ang amoy ng mga sariwang rosas at sampagita ay humahalo sa banayad na simoy ng hangin. Humarap si Keisha sa isang malaking salamin. Suot niya ang isang eleganteng bestida na gawa sa kulay asul na seda. Ang tela nito ay marahang humahaplos sa kanyang balat na tila isang yakap ng kapayapaan. Wala na ang mga mantsa ng mantika sa kanyang mga damit. Wala na ang pagod sa kanyang mga mata na matagal na naging anino ng kanyang buhay. Sa halip, ang refleksyong nakikita niya ngayon ay isang babaeng nahanap ang kanyang sarili sa gitna ng bagyo, isang babaeng muling nabuo mula sa mga piraso ng kanyang mga sakripisyo. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Kevin, suot ang isang matikas na barong Tagalog na may masalimuot na borda. Nang makita niya ang kanyang ina, huminto ang binata sa kanyang paglakad at ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa paghanga. Lumapit siya kay Keisha at marahang hinawakan ang mga kamay nito. Napakaganda niyo po, ma. Ang boses ni Kevin ay puno ng pananabik at isang uri ng kagalakan na matagal na niyang pinangarap na makita sa mukha ng kanyang ina. Handa na po ba kayo? Tumango si Keisha, ang kanyang puso ay tumitibok ng may kaayusan at katiwasayan. Lumabas sila ng silid at sinalubong sila ng isang malawak na hardin kung saan gaganapin ang isang maliit ngunit napakagandang pagtitipon. Ito ang araw ng kasal ni na Kevin at Liza.
Sa ilalim ng isang arko na puno ng mga puting bulaklak, naghihintay si Liza. Ang dalaga ay tila isang anghel sa kanyang puting gown. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Kevin ng may dalisay na pag-ibig. Sa isang masuyong sandali, hinawakan ni Kevin ang kamay ni Liza at dahan-dahang hinalikan ang likod nito, isang kilos ng pangako at proteksyon na nagdulot ng banayad na kilig sa lahat ng mga saksi. Sa gitna ng seremonya tumayo si Kevin upang magbigay ng kanyang mensahe. Sa halip na magsimula sa kanyang pangako sa asawa, lumingon siya kay Keisha. Ang lahat ng nakikita ninyo ngayon, ang tagumpay ko, ang kaligayahan ko, ay utang ko sa isang babaeng hindi sumuko noong ang buong mundo ay nakatalikod sa amin. Makayo ang aking bayani. Ang boses ni Kevin ay nagsimulang manginig sa matinding emosyon. Tinuruan ninyo akong magmahal sa gitna ng puot at maniwala sa gitna ng kawalan. Mula sa araw na ito, nais kong formal na buksan ng Nanay Rosa Foundation, isang pundasyong itatayo natin para sa lahat ng mga inang nag-iisa at lumalaban para sa kanilang mga anak. Ito ang magiging pamana ng inyong pagmamahal. Ang mga manunood ay hindi napigilan ang pagluha sa tindi ng katapatan ng bawat salita ni Kevin. Si Keisha ay napahawak sa kanyang dibdib, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan. Pagkatapos ng seremonya, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa langit, lumapit si Kevin sa kanyang ina. Inabot niya ang isang maliit na piluos na kahon. Nang buksan ito ni Keisha, ang kanyang paghinga ay pansamantalang huminto. Sa loob ay naroon ang isang pares ng gintong hikaw, ang mismong mga hikaw na isinangla ni Nanay Rosa 22 taon na ang nakalilipas upang ipangbayad sa ospital. Matagal itong hinanap ni Kevin, nilibot niya ang bawat sanglaan sa kanilang lumang bayan hanggang sa mahanap niya ang mga ito at muling tsuoklai. Dahan-dahang isinuot ni Keisha ang mga hikaw. Ang lamig ng ginto sa kanyang balat ay tila isang mensahe mula kay Nanay Rosa na nagsasabing tapos na ang lahat ng paghihirap. Naramdaman ni Keisha ang isang malalim na pakiramdam ng pagkakabuo. Ang bawat sakripisyo, bawat patak ng luha, at bawat gabing puno ng pangamba ay nagbunga ng isang bukas na puno ng liwanag. Tumayo si Keisha sa tabi ng kanyang anak at ng kanyang bagong manugang habang pinagmamasdan ang huling sinag ng araw. Sa malayo, ang anino ng nakaraan ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng isang bagong simula na puno ng pag-asa. Walang ng cliffhanger, wala ng kaba. Ang tanging naiwan sa hangin ay ang amoy ng mga rosas at ang matamis na bulong ng pasasalamat para sa isang buhay na muling nabigyan ng kahulugan. Ang kwento ng sakit ay natapos na at ang kwento ng kanilang tunay na kaligayahan ay nagsisimula pa lamang. Dahan-dahang lumulubog ang araw sa malawak na dalampasigan, nag-iiwan ng kulay ube at gintong guhit sa kalangitan na tila isang dambuhalang painting na likha ng tadhana. Sa loob ng ilang taon, ang bawat hapon na ganito ay naging oras ng pagninilay para kay Keisha. Nakaupo siya sa isang tumba-tumbang gawa sa matitibay na yantok sa beranda ng kanilang bahay sa probinsya. Sa di kalayuan, naririnig niya ang masayang tawanan ng isang maliit na batang lalaki na kalaro ni Kevin sa damuhan. Si Little Jamal, hindi binago nila ang pangalan nito sa legal na paraan. Si Little Rosa ang kanyang unang apo na ipinangalan sa kanyang yumaong ina. Ang Nanay Rosa Foundation ay isa na ngayong malaking institusyon na nagbibigay ng kanlungan at pag-asa sa libu-libong kababaihan. Sa bawat mukha ng mga inang natutulungan ni Keisha, nakikita niya ang kanyang sariling nakaraan. Ngunit hindi na ito masakit. Ang bawat sugat na minsan ay nagpadugo sa kanyang pagkatao ay naging mga pilat na nagsisilbing medalya ng kanyang katatagan. Ang katanungan, kung napatawad na ba niya si Jamal, ay hindi na kailangang sagutin ng mga salita. Ang kapayapaang nararamdaman ni Keisha tuwing gabi bago siya matulog ang kawalan ng bigat sa kanyang dibdib
kapag naririnig ang pangalan ng lalaki ay sapat ng katibayan. Pinatawad niya si Jamal hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang basura ng galit sa isang pusong puno na ngayon ng pagmamahal. Si Jamal ay nananatili sa loob ng rehas, binubuno ang mahabang taon ng kanyang sentensya. Ayon sa mga ulat ng kumpanya ni Attorney Miriam, ang lalaki ay naging tahimik at malimit na lamang magsalita. Ang bawat sulat na ipinapadala nito ay hindi na binubuksan ni Keisha, ngunit hindi rin niya ito sinusunog. Hinahayaan niya lamang itong manatili sa isang kahon, isang bahagi ng kasaysayan na wala ng kapangyarihan sa kanyang kasalukuyan. Si Stella naman ay balita ring nagtatrabaho na bilang isang labandera sa isang malayong lalawigan, malayo sa karangyaang pilit niyang ninakaw noon. Ang bawat isa ay nahanap ang kanilang hantungan ayon sa binhing kanilang itinanim. Lumapit si Kevin kay Keisha, bitbit ang isang baso ng sariwang juice. Ang matikas na balikat ng kanyang anak na minsan ay naging tanging sandigan niya sa gitna ng unos ay nananatiling matatag. Hinawakan ni Kevin ang kamay ng kanyang ina, isang mahigpit at mainit na hawak na nagpapahiwatig ng walang hanggang pasasalamat. Mainiisip niyo na naman ba si Nanay Rose, sa tanong ni Kevin habang nakatingin din sa papalubog na araw. Ngumiti si Keisha at hinaplos ang pisngi ng kanyang anak. Iniisip ko lang kung gaano kaganda ang buhay kapag pinili nating lumaban ng may kabutihan. Ang lola mo ang nagturo sa atin na ang tunay na yaman ay hindi nasa bangko, kundi nasa kapayapaan ng ating budhi. Sa bawat galaw ng mga dahon sa paligid at sa bawat banayad na ihip ng hangin, tila nararamdaman ni Keisha ang presensya ni Nanay Rosa. Ang gintong hikaw na suot niya ay kumikinang sa huling sinag ng araw, isang simbolo ng sakripisyong naging puhunan ng kanilang kaligayahan. Ang aral na iniwan ng kanilang kwento ay malinaw: ang pagiging isang ina ay hindi lamang tungkol sa pagluluwal, kundi tungkol sa pagtayo at pagiging gabay sa gitna ng kadiliman. Ang pagpapatawad ay ang susi sa rehas ng ating sariling bilangguan, at ang pagmamahal na walang hinihintay na kapalit ang tanging bagay na tunay na naiiwan sa mundong ito. Habang unti-unting nilalamon ng dilim ang paligid at nagsisimulang magliwanag ang mga bituin, tumayo si Keisha at inakay ang kanyang anak papasok sa loob ng bahay. Wala ng kaba, wala ng takot. Ang bawat hakbang ay puno ng katiyakan na anuman ang dinala ng kahapon, ang kanilang bukas ay palaging magiging maliwanag. Dito nagtatapos ang kwento ng kanilang pakikibaka, at dito rin nagsisimula ang walang hanggang kabanata ng kanilang kapayapaan.